Pwede ka rin. Mahal ko? At ngayong araw nga po ay wala po muna tayong update sa ating ginagawang clothing dahil ngayong araw po ay hindi maganda ang pakiramdam ni Sian. Kaninang maga po ay nakapag-video pa kami ng unboxing ng parcel na gagamitin sa ating clothing. So, bubuksan na po namin. Kung mapapansin nyo nga ay wala siyang gana, wala rin siya sa mood makipagsabayan sa akin. Dati nga kasi kapag merong akong i-unbox o merong delivery ay nauuna pa siya sa aking magbukas. Maaga pa nga lang kasi pagkagising niya ay iniinda na niya ang sakit ng kanyang ulo. Kaya nga agad-agad pumunta kami sa kanyang pedya. Last week nga lang ay pina-check up namin siya sa kanyang ubo at sipon. Kaya halos 1 linggo lang ay nagpa-schedule agad kami ng check up niya. Yun nga lang ay Sabado ngayon kaya ini-schedule kami sa Monday pa. Nagpunta rin kami sa ENT baka kasi sa mata niya pero ang schedule sa Monday pa. Kaya bumalik agad kami sa bahay. Sobrang sakit nga ng kanyang ulo dyan kaya gumawa muna kami ng paraan. Pag nga kasi sumasakit ang aming ulo ay naglalagay kami ng oregano. Sa likod bahay nga ng kanyang wawa ay hindi nagpapawala ng mga ganitong halaman. Kaya sa mga nakaranas sa mga ganitong herbal, shout out nga po pala sa inyong lahat. Dyan nga ay namili lang ako ng magagandang dahon at siyang pinitas ko na. Pagkayari nga ay hinugasan ko na. Sinigurado ko nga lang na malinis na ang dahon. Pagkayari ay didikdikin o pagugulungan sa baso. Pwede rin naman sa mga bote. Kailangan nga lang kasi palabasin ang katas ng dahon. Hindi rin kailangan durugin ang dahon. Pagkayari nga ay nilagay na ng mami niya sa kanyang noo. Saan yung candy ba to? Hindi. Bubble gum ba to? Hindi. Ha? Ano naman ito? Dahan po para hindi matakpan si Sian. Wala rin naman po kasing mawawala kung itatry. Hindi lang din naman kasi first time na lagyan si Sian ng ganyan. Mas mainam na nga rin kasi para mabawas-bawasan ang sakit ng ulo niya habang naghihintay kami na maglunes at maipa-check up si Sian. Pagkayari nga din yan ay uminom na siya ng gamot. At syempre nanalangin kami. Habang nananalangin nga ay umiiyak siya. Nararamdaman niya siguro ang mga sinasabi ko. At sa awa ng Diyos, mga 2 oras nakatulog siya. Paggising niya ay nagugutom na siya. Ay, kanbong ako sa'yo. Alam ka ako kay Pia. Okay nga na Si Daddy. Yun kasi ang hinihintay ng mga magulang kapag nagkakasakit ang mga anak, yung magkaroon ng ganang kumain. Salamat sa Diyos at bumalik na ang gana niya sa pagkain. Bumaba na rin ang kanyang lagnat sa 36.1. Iba talaga kapag ang magulang ang nag-aasikaso. Sabi nga ng iba kapag nagkakasakit ang mga anak ay nangihingi lang ng atensyon sa mga magulang. Mabisang gamot talaga ang pag-aalaga ng magulang. Pero syempre ang pinaka-importante sa lahat ay manalangin sa Diyos. Halos maghapon nga ay kasama ako ni Sian. Minomonitor na nga lang namin ang temperature ni Sian. Pero syempre kapag available na ang kanyang pedya, ipapacheck up namin para malaman namin kung ano ang pinanggagalingan ng sakit ng ulo niya. Baka nga din kasi sa mata dahil lagi siyang nagsiselfone. Kaya nga ngayon hindi na namin siya pagagamitin ng cellphone o kaya naman ay lilimitahan ang paggamit ng cellphone. At isa pa ay tututukan namin kumain ng prutas. Hindi kasi siya mahilig sa mga prutas at mga ilang oras lang ayan na nga nangungulit na, masigla na. At muli sa mga walang sawang nanonood ng video ni Sian at sa mga sumusuporta kay Sian, i-upload po agad namin ang unboxing ng aming parcel. Marami pong salamat sa inyo.